Dito na tayo sa parto mga boss na malakas na vibration ng makina. After ko mahigpitan itong mga nut dito sa exhaust manifold, ito naman ngayong intake manifold ang ilalagay ko. Meron niyang 8 bolt na ilalagay ka mga boss na number 12. Siyempre naman mga boss, pag ibinalik nyo na itong intake manifold or inilagay nyo na yan, dapat malinis siya. At lagi ko nga pinapaalala sa inyo mga boss, pag inilagay nyo itong mga bolt niya dito sa intake manifold, dapat kamayin nyo muna yan sa pagkabit or i-manual nyo muna siya. Huwag nyo kagad idirektang higpitan. Pag naipakapit nyo na lahat ng bolt, tsaka ngayon kayo gumamit ng ratchet nyo para ma-final nyo na yung higpit dito sa mga bolt. At sa paghigpit naman na gagawin nyo mga boss, huwag naman yung sobra-sobra. Pwede naman kasing mapitpit masyado yung gasket na nakalagay dyan, magkakaroon din ng singaw pag nabiyak yun. Dapat marunong din kayo tumansya ng paghigpit ng tornilyo at mag-balance para sigurado kayo na pantay-pantay yung pagkakagawa nyo. At kung sa palagay nyo okay na yung pagkakahigpit nyo, balanse na siya. Pwede ka na ngayon umilalim para mailagay mo na itong muffler pipe na pinahinang ni customer. At iba yung pagkakahinang yan mga boss, pinasapian ko pa yan ng flat bar. Ibig kong sabihin, pinaikutan ko ng flat bar yun tapos pinahinang ko pa yung gilid. At pag nandito ka na sa ilalim ng sasakyan mo, unahin mong ilagay dito sa exhaust manifold. Diyan ka muna una mag-connect. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakaposition mo ng muffler pipe dito sa exhaust manifold. Para sigurado ka na tama yung pagkakaalan ng muffler pipe mo. Tsaka mo ngayon ilagay na yung dalawang nut na number 19. Ipakapit mo na yan sa thread niya. Ayan mga boss yung pinakita kong pangalawa. Ipakapit mo na yan sa thread niya. Medyo nakakangalay din yan mga boss kasi nga medyo mabigat din itong muffler pipe. Pero pasasaan din ba't kayang-kaya nyo yan. Pag naipakapit mo na yung dalawang nut na number 19, dito ka naman ngayon sa karugtong ng muffler pipe mo. Dahil nga sa nakasentro na yan, inilagay ko na itong spring niya, pati yung nut dito sa stud bolt ng muffler pipe mo. Medyo gagamit ka dyan ng kaunting lakas mga boss para mailagay mo ng maayos yung nut. Tsaka mo ngayon gamitan ng box wrench sa number 19 para sigurado ka na ipakapit mo nga ng maayos itong nut. Pero hindi pa final yung higpit doon mga boss. Dito naman sa kabilang side mga boss, ganun din. Unahin mong ilagay yung spring. Ibabalas mo ngayon itong muffler pipe mo. Pag balansi na siya, pwede mo na ngayon ilagay itong isa pang nut. O, pag naipakapit mo na siya sa thread, pwede mo na ngayon i-final yung higpit gamit itong socket wrench na number 19. O diba mga boss, napakadali lang naman kung ganito yung sasakyan nyo at may singaw dito sa muffler pipe niya, pwedeng tanggalin nyo na lang itong muffler pipe nyo. Tapos, kayo na lang mismo magpagawa. Dalhin nyo lang yan sa maghihinang. Mas makakamura pa kayo. Sabi nga ni customer, 250 lang na gastos niya. O diba, napakamura nun mga boss. Balik tayo sa trabaho mga boss. Dahil nga sa mahigpit na yung dalawang nut doon sa kabilang side, dito naman ako sa harapan mga boss. Ito sa karugtong dito sa exhaust manifold, yung number 19 na nut. Higpitan nyo ng maayos yan. Lagi ko nga paalala sa inyo mga boss, pag naghigpit kayo ng nut, lalo na dito sa muffler, dapat balanse. Para sigurado kayo na hindi siya magkaroon ng singaw. Balik na ako dito sa ibabaw ng makina mga boss, ilagay ko na itong heat shield niya dito sa exhaust manifold. Meron niyang 4 na bolt na number 12. I-manual nyo muna sa pagkabit nitong mga bolt mga boss, ipakapit nyo muna yan dyan sa thread niya. Pag naipakapit nyo na, pwede nyo nang gamitan ngayon yan ng box wrench nyo na number 12 para i-final nyo na yung higpit. At kung sa palagay mo okay na yung pagkakahigpit mo, pwede mo na ngayon ilagay itong air filter niya, pati itong cover kasama yung inlet hose. Ayan mga boss. Ang diskarte ko dyan mga boss, sinushoot ko muna itong inlet hose doon sa intake manifold. Dahil nga pag medyo matagal na rin itong sasakyan, napakahirap ng i-bend itong inlet hose niya. Kaya ganoon ang diskarte ko. Para hindi ako mahirapan. Tapos gamit itong socket wrench na number 10, hihigpitan ko na yan mga boss, yung mga clamp niya. Pag okay na, huwag niyong kalimutang ilagay itong holder ng cable. Meron naman yung bolt na number 10. Ilalagay niyo lang yun mga boss. Kasi dyan mo isasampay itong cable mo dito sa accelerator. At pag okay na yung pagkakahigpit mo sa 2 bolt na number 10, pwede mo na ngayon ilagay itong breather hose niya. Pag nailagay mo na yung breather hose, huwag mong kalimutang ilagay yung clamp niyan. Na pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong accelerator cable dito sa holder niya. At dahil sa okay na yan, wala ka nang nakalimutan, pwede nang start itong makina. O diba, okay na siya, yung muffler pipe lang, singaw, at yung intake at exhaust manifold gasket.
Ay na, umutot eh. Prrrr. Kumino. Kaya patay mo, dapat support ko sa akin mo. Sabi daw kasi sira na yung engine support nito. Tignan nga natin, switch off ko itong makina. Wala naman eh. Okay naman. Okay naman? Oo. Sila may hatol nun eh. Sino? Yung pinagpagawa ko dati. Wala. Ano kasi pagpatay mo gaganon, di ba? Siyempre, papalag ng malakas Papalag ng malakas. Oo. Wala sira yan. Ayun lang talaga, kaya na parang pag ginagasa mo, parang hirap na, Oo. parang umutot Kasi siya. singaw doon. Oo, singaw nga eh. Yun yung dapat nakita eh. Oo. Hindi nila nakita yon. Yun? Oo. Sobro naman. Pumasok pa sila sa ilalim dyan eh. Pumunta pa sa ilalim? Oo. Pina-check up ko yung lahat ng ano yun eh. Kina-check ko lahat yan Eh, eh. pagdating pala dito, silip ko agad eh. Sige, start palit. Actually mga boss, first time ko palang nahawakan itong sasakyan ni customer. At sa nakita ko, meron pa akong susunod na mga project dito. Wala na siya uso. Kumino ano? Ayun, sabog eh, no? At dahil sa okay na ito mga boss, muli maraming salamat sa panonood. Sana kung maaari, huwag din naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. At kung kaya nyo namang i-DIY yung sasakyan nyo mga boss, kayo na yung gumawa. Huwag nyo na akong hanapin. Maraming salamat.